Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinakamakapangyarihang sagot sa kawalang galang ay hindi maingay? Hindi ito dramatiko. Hindi ito isang ingranding talumpati na nagpapatahimik sa lahat. Hindi, ito mismo ang katahimikan. Sabi ni Epictetus, ang dakilang pilosopong Stoic, hindi mahalaga ang nangyari sa'yo, kundi kung paano ka tumugon dito. Pero heto, ang hindi nila itinuturo sa'yo. Kung paano hindi tumugon. Kung paano maglaho, kumalas, at hayaan ang kawalan mo ang maging pinakamatindi nilang kasagutan. Kasi kapag may nang walang galang sa'yo, ang unang instinct mo ay gumanti. Gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Patunayan ang punto mo. Minsan, gusto mo pa silang mapahiya para hindi na nila ulitin. Pero tinuturo ng Stoicism ang mas malalim pa. Ang tunay na lakas ay hindi nasa sinasabi mo, kundi sa tahimik mong inaalis. Ang energy mo, ang presensya mo, ang emosyonal mong pagdalo. Hindi tungkol sa pagiging martyr o pa-victim ang video na to. Hindi turn the other cheek ng painosente. Tinuturo nito ang mastery ng uri ng katahimikang yayanig sa kaluluwa nila. Yung katahimikang magpapaupo sa kanila sa sariling anino nila. Sabi pa ni Epictetus, walang taong tunay na malaya, kundi yung marunong mamuno sa sarili. Kaya kung ikaw ay nainsulto, hindi pinansin o minamaliit, para sa iyo to. Pag-uusapan natin ang 5 tahimik na galaw na magpapagsisi sa kanila na dinisrespeto ka nang hindi mo kailangang itaas ang boses mo. Kung relate ka na agad, like mo muna itong video. Mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic wisdom. I-comment ang paborito mong silent power move at i-share mo ito sa kailangang makarinig. Kasi ang tunay na kapangyarihan, hindi kailangan ng permiso. Presence lang ang kailangan. At ngayon, babawiin mo na ang iyo. Silent move 1. I-withdraw ang access nila, walang paliwanag. May isang tahimik na sandali na mapapansin mong ang pinakamakapangyarihang pwedeng gawin ay hindi pagsigaw o magpaliwanag na naman, kundi ang tumigil na lang sa pagdalo. Hindi dahil sa galit, hindi para magpakita ng punto, kundi dahil naintindihan mo na ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang energy mo, hindi public service. Kapag paulit-ulit kang dinidisrespeto, hindi lang nila nilalabag ang boundaries mo. Umaasa silang manahimik ka para magpatuloy sila. Iniisip nila na mananatili ka, na ang kabaitan mo, pasensya, at emotional na effort ay palaging available para sa kanila. Umaasa sila sa consistent mong presence dahil nakikinabang sila sa gulo nila. Kaya eksaktong dahilan kung bakit ang biglaang withdrawal, tahimik, walang abiso, ay sobrang makapangyarihan. Ayon kay Epictetus, ang totoong lakas ay nakikita hindi sa pagkontrol sa ibang tao, kundi sa pagpipigil sa sarili. Tinuturo niya na hindi tayo nahihirapan dahil sa mga pangyayari, kundi dahil sa opinyon natin tungkol dito. Kaya kapag umatras ka, hindi dahil galit ka, hindi magulo, kundi tahimik lang. Nababago mo ang emosyonal na balanse sa paraan na di nila inaasahan. Hindi ito pagiging passive, hindi pag-e-emote. Ginagawa mo yung sinasabi ni Epictetus, ang piliin ang mulat na pagtitiis kaysa sa reaksyong magulo. Inaalis mo ang access nila sa'yo. Sa paggawa mo nun, pinipilit mo silang harapin ang bagay na iniiwasan nila simulat sa pool, ang sarili nila. Karamihan sa tao ay nakatira sa patterns. Sanay sila sa predictable na emosyonal na reaction. Pag-aaway, drama, paliwanag. Kasi dyan sila nakakakuha ng kapangyarihan. Pero kapag nawala ka sa pattern na yon, may katahimikang nagiging psychologically unbearable. Wala na silang mapag-performan. Wala nang mamamanipula. Wala nang masisisi. At dito, sabi ni Epictetus, doon talaga magsisimula ang pagdurusa nila. Hindi ang pagharap mo
ang gumugulo sa kanila, kundi ang pagkawala mo. Dahil ang pagkawala mo ay nagiging salamin na hindi nila matakasan. Isang salamin na hindi sumisigaw, hindi humuhusga, basta nagmamasid lang. At sa kawalan ng ingay ng mga paliwanag mo na nagpapalabo ng perception nila, naiwan silang nakaharap sa sarili nilang asal. Dito talagang nagiging solusyon ang pilosopiyang Stoic. Imbes na gumante, umaangat ka. Hindi mo nilalaro ang petty revenge or emotional games. Pinoprotektahan mo ang inner peace mo. Umaatras ka kasi hindi naman dapat basta-basta naluluma ang presensya mo. Sabi nga ni Epictetus, ang sikreto ay makisama lang sa mga taong nagpapalakas ng pagkatao natin. Yung presensya nila ay nagpapalabas ng best natin. Kapag palaging hindi nare-reach yung standard na yon, hindi sinasabi ng Stoicism na lumaban ka. Sinasabi nitong lumakad ka palayo, malinaw, tahimik, alisin ang emosyon, panindigan ang prinsipyo. At aminin natin, mahirap talaga. Lalo na kapag ang kawalang-galang ay galing sa malapit sa iyo, kaibigan, kapatid, o partner. Yung urge na ayusin, magpaliwanag ng sakit mo, maghanap ng closure, totoo lahat yan. Pero dyan mo rin matututunan ang kaibahan ng ego at wisdom. Ang ego gusto maunawaan, ang wisdom gusto ng kapayapaan. Lagi namang pinipili ng mga Stoic ang kapayapaan kahit masakit. Bakit? Kasi ang sakit ng pagkakakalas, pansamantala lang. Ang sakit ng pananatili sa lugar kung saan hindi ka pinapahalagahan, yun ang nakakalason. Baka iniisip mo na ang pagkawala ay pagiging mahina. Na kapag lumayo ka, parang sila ang panalo. Pero tututulan yon ni Epictetus. Tatanungin ka pa niya, kung may nanakit sa'yo, bakit mo dadagdagan ang sakit mo sa pananatiling nakalugmok? At tama siya. Sa pananatili, parang sang-ayon ka na lang din na apak-apakan. Pero pag alis mo, nababawi mo ang kalayaan mo. Ang pagkawala mo ay hindi kalupitan, kundi pagprotekta sa sarili. Hindi ka na nagpe-perform ng emotional labor para sa ayaw namang magbago. At ito ang mas malalim na totoo na di alam ng karamihan. Kapag umalis ka ng walang paliwanag, iba ang pagkakatanda nila sa'yo. Hindi galit, hindi wasak, kundi isang taong may lakas ng loob na manahimik at marinig pa rin. Sa paglipas ng panahon, ang katahimikan mo ang lalong maririnig kaysa sa kahit anong huling usapan. Kasi habang ang inaasahan nila ay magmakaawa ka, bigla kang nawala. Umaasang babalik ka, pero di mo na nilingon. At sa tahimik mong pagkawala, nagsisimula ang pagsisisi. Hindi dahil pinarusahan mo sila, kundi dahil mas pinili mong pahalagahan ang sarili kaysa sa pagsang-ayon nila. Pag-isipan mo yan. Ilang beses kang nanatili ng matagal. Umaasang magbabago sila. Umaasang makikita nila ang halaga mo. Umaasang magbubunga ang pasensya mo. Saan ka dinala nun? Kung totoo ka, pagod lang ang sagot. Pero may mas magandang offer ang Stoicism. Tinuturo nito na wala kang utang na kapayapaan sa kahit sino. Ikaw lang ang kailangang makaunawa ng mga desisyon mo. Ang paglayo ay hindi pag-give up, kundi pag-level up. At yan ang galaw. I-withdraw mo ang access. Walang speech, walang drama, katahimikan lang. Hayaan mong ang katahimikan ang magpaliwanag. Dahil sa oras na maramdaman nilang wala na silang access sa oras mo, sa isip mo, sa kaluluwa mo, doon lang magsisimula ang totoong consequence. Hindi ito paghihigante. Paglago ito. Hindi ito pagiging mapait. Ito'y pagtatakda ng boundary. Ngayon na alam mo na yon, handa na tayong sumisid pa. Kasi pagkatapos ng withdrawal, may mas makapangyarihan pa. Hindi sapat na lumayo ka lang. Kailangan mong umangat ng tahimik. Kaya heto na ang move to. Move to, mag-level up ng pribado. Isa sa pinaka-misunderstood na anyo ng kapangyarihan ay ang tahimik na paglago. Sa mundo na obsessed sa proving, posting,
at performing. Ang pumili na umunlad ng pribado ay hindi lang bihira. Nakakabahala ito sa mga dating nang hamak sa'yo. Kasi heto ang totoo. Yung mga umatras, nagduda, o nang insulto sa'yo, umaasa silang hindi ka gagalaw. Gusto ka nilang manatiling predictable. Umaasa silang ang mga sugat mo ang magpapakilala sa presensya mo, sa pagsagot mo, sa pagiging available mo sa emosyon. Pero ano mangyayari kung bigla ka na lang hindi lumalabas tulad ng inaasahan nila? Kapag nag-move on ang buhay mo nang walang ingay? Tinuturo ni Epictetus na lahat ng galing sa labas, status, papuri, kahit disrespect, wala yan talaga sa kontrol natin. Pero ang kontrolado natin, ang inner life natin, ang mga desisyon at direksyon natin. Kapag sinimulan mong bigyan ng pansin ang sarili mong psikolohikal na espasyo, nang hindi kailangang magpaliwanag o dumipensa, pumapasok ka sa tinatawag ni Epictetus na tunay na kalayaan. Dito nagsisimula ang Stoic Transformation, yung mulat na desisyon na bigyan ng halaga ang sarili mong mundo kaysa pilitin ayusin ang mundo ng iba. At huwag kang magkamali. Nararamdaman talaga to ng mga tao. Pwede nilang ipakitang hindi nila ramdam ang katahimikan mo, pero ramdam nila. Kasi out of nowhere, hindi ka na umiikot sa drama, mood, or pangangailangan nila. Nasa sarili ka ng orbit at yumanig yun sa kanila nang hindi nila alam kung paano o bakit. Sa umpisa, aakalain nila face lang to, babalik ka rin, katulad ng dati. Pero, hindi mood ang Stoic discipline. Pagbabago ito. At pag naging consistent ka sa pagbabago, natitigatig ang usual nilang kasiguruhan. Hindi ka na nagpo-post tungkol sa next move mo. Hindi ka na bumabalik ng reply. Basta ka na lang naglaho sa emotional stage na dati nilang kinokontrol. At ang katahimikang, yon, habang tumatagal, lalong bumibigat. Kasi hindi ka lang basta lumalayo. Nagbabago ka, ng malalim, ng tahimik, ng tuloy-tuloy. Tungkol dito ang sinabi ni Epictetus na strength in adversity. Ang mapanatili ang kapayapaan kahit gusto ka nilang sumagot. Ang patalasin ang isip habang sila ay nagchichismis. Ang iwan ng babaw na papuri para sa mas may substance. Habang pinapanood at hinihintay nilang bumalik ka sa dati, ikaw naman, nagbubuo, nagbabasa, nagre-reflect, nag-i-invest sa health mo, sa mga goals mo, sa growth mo. Ginagawa mo yung klase ng trabaho na walang likes or comments, pero yun ang nag-uudyok sa tahimik na bagyo. At ito ang pinakamasakit para sa kanila. Hindi ka na nila ma-place, iba ka na sa pagkakakilala nila, wala na yung dating pattern. Hindi ka na nakikipagdebate. Hindi ka na nagpapadala sa pabait. Pati tingin mo na bago na. Ang energy mo hindi na umiikot sa kanila. Naka-anchor na sa'yo. At ang unpredictability na yon, ang tahimik na pagbabago ng lakas, ay psychological na nakakagulo sa mga taong dating nakaasa sa pagiging predictable mo. Sabi ni Epictetus, kalayaan lang ang tanging mahalagang goal sa buhay. At ito, ganito ang tunay na hitsura ng kalayaan. Tahimik na gumagalaw, lumalalim habang ang iba ay abala pa rin sa pag-provoke ng reaksyong wala na. Klaruhin natin, hindi ito tungkol sa pagpapanggap na hindi ka apektado. Tungkol ito sa pagpili kung saan ka magpo-focus. Hindi ka nagtatago, nagpapagaling ka. Hindi mo sila ini-ignore. Inilipat mo lang ang atensyon mo. At hindi mo ginawa to para sa paghihiganti. Ginawa mo to para mabuhay. Para luminaw ang isip mo. Para sa kinabukasan mo. Kasi dumating sa punto na naintindihan mong ang totoong tagumpay, hindi kailangan ng saksi. Na ang totoong paghiganti, hindi isang comeback na talumpati. Ito ay tahimik na buhay na may layunin. Sabi nga ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong filosofiya. Isabuhay mo ito. At ginagawa mo.
Sa bawat pagkakataong lumalago ka ng tahimik, isinasa katawan mo ang disiplina, pagpigil sa sarili, linaw, lahat ng pinapahalagahan ng mga Stoic. Tumitigil kang ipagtanggol ang halaga mo at nagsisimula kang maging hindi na mapagkakaila. Mapapansin nila yon. Hindi biglaan, kundi unti-unti at nakakailang na mga paraan. Sa tindig mo, sa galaw mo, sa kapayapaan mo, sa paraan ng hindi mo napagkurap kapag pumasok sila sa kwarto. Sa ngiti mong hindi na nangangailangan ng basbas nila. At habang tumatagal, mapapansin nilang nawala na sila ng access sa version mo na hindi naman nila talaga pinahalagahan. Hindi dahil nag-eskandalo ka, kundi dahil nagdesisyon ka. Diyan magsisimula ang totoong sakit para sa kanila. Dahil ang landas ng isang Stoic, hindi lang tungo sa self-mastery. Pinapakita rin nito sa iba ang emptiness na sila mismo ang lumikha. Mapapansin nilang hindi ang katahimikan mo ang pinagsisihan nila, kundi lahat ng ginawa nila na nagdala hanggang dito. At ikaw, masyado ka ng focused para mag-alala. Nalasa mo na ang kapayapaan. Naramdaman mo na kung paano mag-level up nang hindi kinakalkal ang nakaraan. At ngayon, ayaw mo nang bumalik. Yan ang ganda ng second move. Habang lumalago ka ng tahimik, mas lalo kang hindi kailangang magpaliwanag kahit kanino. Dadalhin tayo nito sa susunod na hakbang. Mas matindi pa. Dahil hindi lang tungkol sa pagtigil mo ng pagbibigay sa kanila, kundi pati sa pagtigil mong makaramdam para sa kanila. Ang next level ng Stoic strength ay hindi lang katahimikan, kundi pagiging emotionally unavailable. At kapag nangyari, yon, lahat magbabago. Pag-usapan natin. Step 3. Maging emotionally unavailable. Dumarating ang panahon na ang katahimikan mo, hindi na lang pahinga, kundi isang desisyon. Hindi ito madramang desisyon, hindi malakas o mapagigante, kundi sadyang pinili. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi ka na bumabawi sa bawat pangiinis. Lumabas ka na sa emotional ring. At mapapansin diyan ng mga tao, lalo na ng mga dating mahilig pindutin ang mga buttons mo, mga sanay na may reaksyon ka agad. Mararamdaman nilang may kakaiba. Hindi dahil sinabi mo, kundi dahil yung detachment mo. Parang lumalangit-ngit pa lalo ang ingay nila dahil wala ka ng patol. Ito ang tinatawag ni Epictetus na emotional sovereignty. Yung hindi mo hinahayaang iba ang umangkin ng utak mo o mood mo. Karamihan sa tao, parang namimigay lang ng access sa emosyon nila na parang libreng sample. React sa bawat opinyon, reklamo, peti na pasaring. Pero ang tinuturo ng Stoicism, ang tunay na composure ay hindi pagpigil. Regulation ito. Nakikita mo ang bagyo, pero hindi mo ito ginagawang ikaw. At sa panahon ngayon, radical yan. Nakikita mo, kapag may gumalang sa'yo, may script silang inaasahang mangyari. Inaasahan nila ang sigaw, defensive na text, mahabang paliwanag, dahil doon sila nabubuhay. Patunay iyon na may kapangyarihan pa sila sa'yo. At kapag tumigil ka sa pagbibigay nun, kapag kalmado ka lang, kapag nawala ka ng emosyonal, unti-unti silang natataranta. Isipin mo to. Ang pagiging emotionally unavailable, hindi ibig sabihin na wala ka ng nararamdaman. Ibig sabihin lang, hindi na available ang emosyon mo para sa mga taong hindi naman karapat-dapat makadikit sa'yo. Hindi ito kasamaan. Disiplina ito. Paglalaan ng energy sa tama. Hindi mo na pinapansin bawat argumento na ipinapain sa'yo. Hindi mo na inilalapag kayo anger at paliwanag sa mga taong hindi ka naman pinakikinggan. Ang pagtutok mo, protection mo na rin. Pero ano rin, transformation na tool. Yung hindi mo pag-react, napipilit ang iba na harapin ang sarili nilang ugali na wala kang sasandalan. Diyan, nagiging personal ang Stoic philosophy. Sabi ni Epictetus,
Hindi tayo napoproblemahan sa mga bagay, kundi sa pananaw natin dito. Kapag naging emotionally unavailable ka, hindi ibig sabihin na tumigil ka ng magmalasakit sa buhay, kundi natutunan mong alagaan yung sarili mo sa tamang paraan. Hindi mo na ginagawang requirement ang approval o validation nila para mapanatili kapayapaan mo. Hindi na ganun kalalim ang insulto nila sa ibig sabihin nito. Hindi na ganoon kabigat opinyon nila. Bakit? Kasi hindi ka na naghahanap ng emotional justice, kundi inner justice. At walang mas nakakagulo sa mga nanakit sa'yo, kundi ang katahimikan mo sa gitna ng ingay nila. Hindi lang teorya to. Isipin mo si Princess Diana. Sa huling mga taon ng buhay niya, tumigil siya sa pagdepensa ng sarili niya sa publiko. Tumigil siyang makisali sa game ng mga royal. Inalis niya ang sarili sa gulo at tumutok sa misyon niya. Tahimik, matalino, may direksyon. Hindi siya naghanap ng paghihigante. Dignidad niya mismo ang nagsalita para sa kanya. Yung pagiging emotionally unavailable niya, hindi kahinaan. Yun ay pagiging malinaw. Yun ay kapangyarihan. Kahit ang tabloid culture na dating sumisipsip sa kahinaan niya, natutong rumespeto sa kanyang pagtahimik. Ganoon ang epekto ng withdrawal. Hindi sa simula, kundi pang matagalan. Tanungin mo sarili mo, ilang beses mo nang na-over-explain, overshare, or overreact sa mga taong hindi naman karapat-dapat sa access? Ilang energy mo na ang nauubos kakaintindi sa mga taong hindi ka naman klarong nakikita? May antidote ang stoicism. Alisin ang performance. Piliin ang composure kaysa chaos. Hindi na kaya ng mga dating nagpapagalaw ng isip mo na gawin ulit yon. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagbago ka nang nirerespondahan mo. Ito yung evolution na hindi nila inaasahan. Akala nila mananatili kang maliit. Akala nila nakasandal ang kumpiyansa mo sa opinyon nila. Pero pag naging emotionally unavailable ka, ispontan yung mensahe. Lagpas na ako sa conversation na to. At habang sila, chismis, provoke, o nagpuputukan, ikaw, iba ang focus. May binubuo ka ng mas malalim, mas tahimik, mas matibay. At habang ginagawa mo yun, lalong nababawasan ang impluensya nila. Hindi dahil galit ka, kundi dahil mas mahal mo ang kapayapaan mo. Sabi ni Epictetus, conscious control ito, hindi sa iba, kundi sa sarili. Tinuturo niyang ang tunay na kalayaan, yung freedom ng isipan. Kapag hindi mo na hinahayaan na kontrolin pa ng iba damdamin mo. Kapag kaya mong manatiling payapa, kahit sumisigaw ang mundo ng reaksyon, panalo ka na. Hindi para sa kanilang paningin, kasi hindi nila ito maiintindihan, kundi para sa sarili mo. Hindi mo sila kailangan ipag-explain ang galit mo. Hindi mo sila kailangan bigyan ng linaw mo. Alanganin, consistency ang utang mo sa sarili mo. Kaya kailangan ang move na to. Hindi mo kailangang i-block sila, murahin, o i-post ang detachment mo. Simple lang. Alisin mo lang ang emotional labor mo sa kwento. Walang naririnig na pinto na nagsara, pero mararamdaman nila ang lamig paglaon. At sa katahimikan na, yung composure mo ang magiging pinakamalakas na sagot na naibigay mo. At pag master mo na yon, panahon na para dalhin pa ng isang hakbang. Dahil ang pagiging emotionally unavailable ay malakas. Pero, ang pagtatakda ng silent boundaries ang magpapatibay ng transformation mo. Diyan tayo susunod. Step 4. Magtakda ng boundaries ng tahimik. May kakaibang lakas na dumadaloy sa katahimikang pagtatakda ng boundaries. At hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit. Hindi dahil wala kang ipapaliwanag, kundi dahil yung mga tunay na nagmamalasakit sa'yo, hindi maghahanap ng paliwanag sa respeto mo sa sarili. Yung mga namimilit, nananakit ng konsensya, o nagdududa sa limits mo, sila kadalasan
yung mga nakinabang nung wala kang boundaries noon. At kapag nilagyan mo na ng linya, hindi sa ingay o drama, kundi sa kalmadong detachment, mapapansin nila. Hindi dahil nag-announce ka, kundi dahil na wala access nila. Kapag niyurakan ka, instinct mo i-explain. Gusto mong maintindihan nila kung gaano kasakit. Gusto mong tumigil na sila. Gusto mong makita ka nila, magbago sila. Pero ang instinct na yon, kahit natural, madalas bitag lang. Pinipirmi ka sa parehong dinamikong nagpapagod sa'yo. Sabi ni Epictetus, ang master ng detachment at dignidad, hindi kailangan ng pahintulot ng ibang tao para sa kapayapaan mo. Desisyon mo lang ang kailangan. At mas mainam pag sa katahimikan ginawa. Dahil ang tunay na boundaries, hindi para turuan sila. Para turuan mo sarili mo kung ano ang papayagan mo at hindi. Para protektahan ang energy mo na parang mahalaga talaga. Hindi sa pagkumpronta, hindi sa ultimatum, kundi sa tinawag ni Epictetus na conscious withdrawal mula sa emotional dependence. Hindi mo na kailangang i-block bawat number o gumawa ng mahabang mensahe. Tumitigil ka lang makipag-engage sa mga paraan na nilalait ang sariling kapakanan mo. Hindi mo na pinapansin ang mga text na palaging nagpapaliit ng tingin sa sarili mo. Hindi mo na sinasabi ang oo sa mga taong hindi man lang kumusta kung okay ka. Hindi ka na sumasama sa dynamics na para kang decorator lang for convenience nila. At hindi agad mangyayari yan. Sa umpisa, hindi nila mapapansin. Ang katahimikan mo, iisipin nilang sumpong lang, layo-layo, siguro passive-aggressive pa. Pero dahan-dahan, sobrang bagal, makikita nila ang totoong nangyayari. Hindi mo sila pinarurusahan. Nagbago ka lang ng standards at hindi na sila pasado. Hindi ito kasamaan, clarity ito. Iyan ang ibig sabihin ni Epictetus nang sinabi niyang walang taong malaya na hindi master ng sarili. Ang tahimik na pagtatakda ng boundaries, isa sa pinakamahirap gawin. Hindi dahil komplikado, kundi dahil kailangan mong labanan ang urge na ipagtanggol ang peace mo. Ibig sabihin nito, bitawan ang pangangailangang maintindihan ng mga taong wala namang balak unawain ka. Piliin mo na ang discomfort ngayon para hindi ka na magbitbit ng sama ng loob bukas. Hindi tungkol sa pagkontrol sa iba. Tungkol ito kung gaano katagal mo ilalantad sarili mo sa kawalang respeto. Dito madalas magkamali ang marami. Akala nila ang pagputol ng tao, paghiganti na. Akala nila lesson para sa kabila. Pero itinuturo ng Stoicism ang kabaligtaran. Ang paghihiganti, emosyonal na utang. Pinananatili ka nitong nakakabit sa isip at damdamin. Sa mga tao mismong sumipsip ng lakas mo sa simula pa lang. Paulit-ulit mong inaalala ang sakit. Paulit-ulit mong kinikailangan na makita nila kung gaano ka nasaktan. Pero sa ganitong paraan, sila pa rin ang sentro ng mundo mo. At kung si Epictetus ang tatanungin, dapat mo na yang bitawan dahil ang paghihiganti, kahit na may dahilan, ay isang anyo ng pagkakakulong. Sa halip, may mas malinis at malinaw na opsyon ang Stoicism. Ang ihanay ang mga kilos mo sa pinapahalagahan mo at magpatuloy na lang. Walang kailangan na closure. Walang kailangan na hustisya. Walang dramatikong eksena. Iwanan mo na lang ang cycle. At makikita mo, magsisimulang sumabay dito ang takbo ng buhay mo. Yung mga taong akma sa bago mong standards, sila ang lilitaw. Luluwag ang gulo. Mas magiging malinaw at buo ang loob mo. Dahil imbis na ubusin mo ang lakas mo sa pag-manage ng dysfunction ng iba, nauukol mo na ito sa sarili mo. May mga tao ring susubok bumalik. Mapapansin nila ang pagkawala mo. Magtataka sila kung ano ang nagbago. Pero sa puntong iyon, sobrang lawak na ng agwat sa pagitan ng dati mong sarili
at ng bago mong ikaw na hindi na nila kayang lampasan. Di dahil hindi ka marunong magpatawad, kundi dahil nakuha mo ng maintindihan na sagrado ang iyong katahimikan. At kapag naitaguyod mo ang hangganan mo gamit ang ganitong katahimikan at lakas, handa ka na sa pinakamahirap at haunting na hakbang. Hindi lang basta paglayo ng pisikal, kundi maging ng emosyon. Ang tunay na pag-alis sa cycle. Hindi dahil galit ka, kundi dahil may grasya ka. Yan ang tatalakayin natin sa susunod. Dahil kapag naglaho ka ng may dignidad, yun na ang pinakahuling mensahe. Yun yung nararamdaman nila kahit wala ka na. 5. Maglaho ng may dignidad. Darating ang punto na ang katahimikan ay hindi lang lakas, kundi ang kaligtasan. Kapag patuloy kang minamaliit, nilalampasan ang hangganan mo. Hindi pinapansin ang halaga mo. Pero inaasahan pa rin ang loyalty mo. Ang pinakamatalinong gawin ay hindi gantihan. Umalis ka na lang. Walang eksena. Walang panghuling salita, emosyonal na sagupaan, o dramatikong pagtatapos. Tahimik, buo, at may dignidad kang magpaalam. Iyan, sabi ni Epictetus, ang pinakahuling kilos ng paggalang sa sarili. Dahil kapag nilisan mo ang isang sitwasyon na paulit-ulit na hindi kinikilala ang halaga mo, hindi ka tumatakas. Binabalikan mo lang ang sarili mo. Yung mga taong hindi ka marunong tratuhin ng tama, umaasa sa presensya mo. Kampante sila sa tolerance mo. Inaasahan nilang magpapaliwanag ka pa, susubok pa, magmamalasakit pa. Pero, tinuturo ng Stoicism na kung patuloy kang nagpaparamdam para sa mga taong hindi naman pinapahalagahan ang effort mo, di yun compassion. Neglect na yun sa sarili. Darating talaga ang panahon na ang katahimikan mo na ang hangganan mo. Hindi para parusahan sila, kundi dahil hindi ka na handang iwanan ang sarili mo para lang mapanatili ang apparent peace. Ang pag-alis ay hindi kababawan. Proteksyon ito. Para mabawi mo ang oras, atensyon, at emosyonal na lakas mo mula sa mga relasyong puro hingi, walang kahit anong ibinibigay. At ito yung hindi nila inaasahan. Ang pagkawala mo, mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. Imbes na reaksyon, katahimikan. Imbes na paliwanag, wala kang sinabi. Yung pagkabakante, yung katahimikan, napipilitan silang harapin ang asal nila. Higit pa sa anumang salitang maibibigay mo. Iiwan silang nagmumuni-muni sa puwang na iniwan ng presensya mo. Dito magsisimula nilang maramdaman ang pagkawala mo. Hindi dahil sumigaw ka, kundi dahil tumigil kang magpakita. Yung absence mo, nagiging salamin na hindi nila matakasan. Tinuturo ni Epictetus na huwag nating ibase ang kapayapaan natin sa mga bagay na wala sa kontrol natin. Pati tao, pati closure, pati pagintindi. Kapag umalis ka ng may dignidad, ayaw mo nang umasa sa resolusyon. Hindi mo na hinihintay ang mga sorry na baka di na dumating. Bitaw ka na sa pag-asang makikita pa nila ang halaga mo. Kasi malinaw na ito sa'yo. Hindi ka na nakikipag-usap sa wala namang saysay. Hindi mo na sinusubukang ayusin ang hindi mo naman sinira. Hindi mo na pinapaliwanag ang dapat sana ay obvious na. Imbes, tuloy ka na lang, hindi para pagsisihin nila ito, kundi di mo na tinatanggap ang disrespect sa kahit anong anyo. Ang ganitong pag-alis, hindi pag-iwas. Disiplina ito. Hindi ka tumatakbo. Pumipili ka. Pinipili mong tapusin ang toxic na pattern. Pinipili mong hindi na magpa-apekto sa dynamics na sumasakit sa kaluluwa mo. Pinipili mong protektahan ang peace mo. Hindi dahil madali, pero dahil kailangan. Tinawag ng mga Stoics itong self-mastery. Ang kakayanang iwan ang anumang hindi na angkop sa mas mataas mong sarili. Kahit sobrang pinag-alayan mo pa ito noon. Sa simula, baka subukan pa nilang sumilip, hindi diretso, kundi sa mga indirect na paraan. Damang-dama nila ang pagbabago. Pero sa puntong iyon, ibang tao ka na.
Hindi na kailangan lumingon. Lumabas ka na sa cycle. Hindi dahil naging bitter ka, kundi dahil malinaw na lahat. Nabuo mo na ang buhay na wala silang space. At yon, sabi ni Epictetus, ang tunay na kalayaan. Hindi nangangailangang manumbat, hindi kailangang magpaliwanag. Simple lang, iwanan ng walang guilt, walang ingay. Sa kalaunan, mapapagtanto nila na presensya mo, hindi obligasyon, regalo. At nawala nila ito. Hindi dahil sa isang instance, kundi dahil sa paulit-ulit nilang pag-abuso dito. Hindi agad tumatama ang realization na ito. Unti-unting sumisilip. Pag di na nila naaabot ang pangalan mo. Pag nawala na ang atensyon mo. Pag naramdam nila ang lamig ng pagkawala ng emosyonal mong investment. Doon nila marirealize. Hindi dahil sumigaw ka, kundi dahil umalis ka. At maayos kang umalis. Ito ang huling galaw na tahimik. Pero kompleto na ang transformation mo. Galing ka sa pagtitiis, naging detachment. Galing sa pag-react, naging pag-angat. Mula sa pagpapaliwanag, naging pagpapatupad ng boundaries. Ngayon, mula sa pakikisama, naging pag-exit. At kapag umalis ka ng payapa, malinaw ang hangganan, at hindi naguguluhan. Sinarado mo ang pinto sa paraang hindi na mapapabuksan. Hindi ka nag-iwan ng puwang para sa kalituhan. Umiiwan ka ng puwang para sa paglaki. Kanila kung handa sila. Pero mas importante, para sa'yo. Hindi naging tungkol sa paghihigante ang pagkawala mo. Ito ay tungkol sa panibagong ikaw. Gaya ng turo ni Epictetus, ang pinakadakilang kalayaan ay ang ikaw ang pumipili ng kung sino at ano ang papapasukin mo sa kapayapaan mo. Kapag nilalakad mo palayo sa mga nagpapasakit sa iyo, nilalakad mo papunta sa mga magpapagaling sa iyo. Yung mga dati mong tinake for granted ang presence mo, mararamdaman nila yung pagkawala mo sa paraang kahit anong salita ay hindi kayang ipaliwanag. Walang argumento, walang paliwanag. Katahimikan at lakas lang. At sa katahimikang yan, doon lang nila maintindihan. Nawala nila ang isang bagay na bihira lang. Kaya sa susunod na may umabuso o maliit ang tingin sa halaga mo, tandaan, wala kang utang na ipahiram ang kaluluwa mo kung kani-kanino. Hayaan mong ang katahimikan mo na ang pinakamaingay na mensahe na matatanggap nila. Kung nakatulong ang video na ito na mas makita mo ang halaga mo, paki-click ang like button. Mag-subscribe para sa mas marami pang stoic wisdom at share mo rin sa kilala mong gustong umangat ng tahimik, matatag, at sa sariling paraan. Comment ka rin sa baba. Ang katahimikan ko ang lakas ko. Dahil simula ngayon, hindi mo na kailangan magsalita. Ikaw na ang mensahe.